Sinabi ko na sa'yo, Daniel, huwag mo kong ipagpapalit! Ganti ng pinagtaksilan na asawa. Hindi ko akalaing darating ako sa ganitong sitwasyon. Nakahandusay ako sa malamig na sahig, balot ng dugo at pinamumugaran ng mga insektong gumagapang sa aking balat. Hindi ako makakilos, hindi ako makasigaw. Ang sakit ay unti-unting lumalamon sa aking katawan. Pero bago ang lahat ng ito, ako si Daniel, isang lalaking may pamilya, na isang mapagmahal na asawa at isang anak na dapat ay magiging kinabukasan ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pinili kong magtaksil. Hindi ko alam, hindi ko inakala na ang babaeng pinagtaksilan ko ay hindi isang ordinaryong tao. Mula pa nung una, may mga kakaibang misteryo na kay Lara. Tahimik siya, hindi pala kibo. Pero may misteryo sa kanyang mga mata. Parang may itinatagong lihim. Hindi ko yun pinansin. Ang alam ko lang, mahal ko siya. Pinakasalan ko siya dahil naniniwala akong kami ay para sa isa't isa. Lumipas ang mga taon at nagkaroon kami ng anak. Akala ko sapat na yun upang manatili akong tapat. Pero dumating si Angela, isang kasamahan ko sa trabaho. Siya ang tukso na hindi ko nagawang labanan. Nagsimula sa simpleng pag-uusap, palihim na sulyapan, hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat. Hindi ko napigilan ang sarili ko. At mula nun, itinago ko na ang lihim namin kay Lara. Akala ko'y hindi niya malalaman. Sigurado akong maingat ako. Pero nagkamali ako. Isang gabi, habang nakahiga si Angela sa tabi ko sa isang motel, may naramdaman akong malamig na hangin sa loob ng kwarto. Kumurap-kurap ang ilaw at sa isang idlap may aninong dumaan sa gilid ng kama. Napabalikwas ako ng bangon. Nagsalita si Angela sa mahinang boses. Sabi nito na parang may ibang tao. Halata mo sa kanya na natatakot siya. Sagot ko naman na wala yun at imposibleng magkaroon ng ibang tao doon dahil nakalakang pinto ng kwarto. Sinabi ko lang yun para mapakalma siya kahit alam ko sa sarili na meron talaga akong nakita. At nang magawi ang mata ko sa salamin, may nakita akong dalawang pulang matang nakatitig sa akin. Napalunok ako. Mabilis akong tumayo upang tignan kung totoo yun. Pero nawala yun na parang bula. Kinabukasan, pag uwi ko, hindi ako kinausap ni Lara. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing. Tahimik lang siya. Pero nang tumingin siya sa akin, ramdam kong alam niya ang ginawa ko. Tinawag ako nito at sa mahinang boses nagtanong siya sa akin kung mahal ko pa ba siya. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Siyempre naman, sagot ko dito at pilit na ngumiti. Ngumiti rin siya pero malamig. Sinabihan pa ako nito na siguraduhin ko lang at siguraduhin ko na hindi ko siya ipagpapalit. Dahil may mga bagay umano na hindi ko pa nalalaman patungkol sa kanya. Kinilabutan ako. Parang may banta sa kanyang salita. Pero hindi ko yun pinansin pa. Patuloy ang pagtataksil ko. Paulit-ulit. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako sa tabi ni Angela, may matinding sakit akong naramdaman sa aking katawan. Para akong sinusunog mula sa loob. Nagising ako at nakita ang libu-libong insekto, mga langgam, ipis, uod,
Mumabalot sa aking balat, sumisiksik sa loob ng aking bibig, butas ng ilong at tenga. Sinubukan kong tanggalin sila pero mas lalo silang dumami. Sumigaw si Angela sa tabi ko at nagsusuka na ng mga uod. Ang mukha niya ay unti-unting pinutakte ng mga langgam at kinain siya ng buhay. At dun, sa sulok ng silid, nakita ko si Lara. Nakangiti, hindi na siya ang babaeng pinakasalan ko. Purong itim ang kanyang mga mata at kulay abo ang kanyang balat. Sinabi ko na sa'yo, Daniel, huwag mo kong ipagpapalit! Doon ko napagtanto ang katotohanan. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang mambabarang at ngayon kami ang kanyang biktima. Sa huling sandali ng aking buhay, ramdam ko ang daang-daang pagkawala ng aking hininga habang kinakain ako ng libo-libong insekto. Sa tabi ko, si Angela ay wala ng buhay. Patuloy na lumalabas ang mga uod sa kanyang bibig. Ito ang aking naging kapalaran, ang parusa ng isang taksil. At bago tuluyang dumilim ang lahat, narinig ko pa ang bulong ni Lara. Paalam, mahal. Magsama kayo sa impyerno! Pero hindi doon natapos ang aking paghihirap. Nakakulong ako sa kadiliman. Ramdam ko pa rin ang sakit. Ang paggapang ng mga insekto sa aking laman kahit wala na akong katawan. Isa na akong ligaw na kaluluwa. Sa bawat gabi, nakikita ko si Lara. Masaya, malaya, walang pagsisisi. Nakikita ko rin ang aming anak. Lumalaki nang hindi alam ang nangyari sa kanyang ama. Hindi ko siya malapitan. Isa akong anino sa mundong hindi na ako pwede pang manahan kailanman. Si Angela, siya rin, nakatayo sa dilim, umiiyak, patuloy na dinudura ang mga uod mula sa kanyang bibig. Hindi siya makawala, pareho kaming nakakulong sa sumpang walang katapusan. Ito ang aming naging kapalaran. Ang parusan ng isang taksil ay walang hangganan. Lumipas ang maraming taon, pero hindi ako nakalaya. Sa bawat sulok ng dilim, naririnig ko ang sigaw ng mga nilalang na tulad ko. Mga kaluluwang itinakwil dahil sa kanilang kasalanan. At si Lara, siya ay patuloy na nabubuhay. Isang gabi, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama ng isang bagong lalaki. Nakangiti ito, tulad ng pagngiti niya sa akin noon. Doon ko napagtanto, hindi ako ang una at hindi rin ako ang huli. Si Lara, siya ang tunay na sumpa.